Elevate your food and restaurant business. Here in Bitpos, we provide convenience. And in this video po, I'm going to explain paano natin gamitin ang itong aming dual display with self-ordering customer display side. So let me discuss first the hardware that I'll be using in this video. So this is the dual display that I have. We have the cashiering end dito sa harap, and ito naman po yung ating customer end. And this one is also touchscreen. So meron po siyang dalawang screen. Ang naka-display ngayon, it's for the slideshow of your products, as well as the total amount due, the payment, and then the change, which babalikan natin yan later on pag meron na po tayong transaction. Aside from that one, I have my cash drawer as well as my receipt printer po para pag-print ng receipt. Of course, magbubukas naman automatically yung ating cash drawer. So, let's go to our cashiering side. So this is the cashiering interface. So mas malaki yung screen ng cashier natin compared to the ordering side, but you can interchange, depends on whichever is your preference. So unahin ko lang yung paglalagay ng aking username and of course, my password. So once na-key in na natin yung necessary details, tap lang po natin yung login. And here on our cashiering side po, makikita po natin yung ating mga buttons na pwedeng gamitin during the transaction. But the first thing that you have to do is tap this button called self-ordering para ma-activate natin yung self-ordering po dito sa harap ng ating customer's end. So as you can see, on the customer's end, nakikita na natin agad yung list of menus na ino-offer natin sa loob ng tindahan. Napalitan po yung slideshow a while ago. So tap ko lang si burger, and if I want to order, I just tap one burger. Tapos yung beverages natin, if I want to add more, tap lang ako ng tap. Of course, dagdagan natin ng pizza. And here, makikita ng customer yung total amount due, the list of orders that they did. So if gusto naman nating magtanggal, say for example, nagkamali ng punch yung customer, they can just swipe to the left, automatically nagtatanggal po siya, and mapapansin nyo, bumababa naman yung total amount due natin. So once the customer is ready to pay, balikan natin ulit yung ating cashiering end. And here, makikita din ni cashier yung list of products na pinunch natin, and of course, yung total amount. Tap ulit nila yung self-ordering po, and then next is tap lang nila yung tender. Input natin magkano yung pera ng customer, let's say 2,000 pesos, and then tap lang yung tender. Of course, automatically, this process, magre-reflect naman po siya dito sa customer's end. Kung mapapansin ninyo, nakikita na natin yung payment ni customer na 2,000, yung change niya na 140 pesos. So going back dito sa cashiering end natin, tap lang natin ulit si tender para tuloy-tuloy po yung ating transaction. And of course, tap OK, magpiprint ang aking resibo, and here, magbubukas ang ating cash drawer. So, this is my sample receipt.